Sa magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon po tayo ng Bible Devotion. Pero bago ang lahat, tayo muna po ay dumako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kung saan ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat Lord sa pagkakataon na malaman ang iyong mga salita mula sa banal na kasulatan. Panalangin ko na bigyan mo po ako ng kalunungan at mapagbulay-bulayang mainam ang iyong mga salita at magbigay ng kalakasan sa aking pang-araw-araw na buhay, higit lalo sa aking espiritual na kalagayan. Salamat po Panginoon, kalunungan mula sa iyo, nawa ang aking matutunan sa oras pong ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon at ngayon ay tignan natin yung sulat mula doon sa taga-Kolosas. Sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 9. Colossians chapter 1, verse 9. Sabi dito, sa verse 9, "And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that may be filled with knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding." Salamat sa salita po ng Panginoon. Ang ating pong title ngayon, ating pag-aaralan, From the Day We Heard. Dito sa ating binasa, maraming narinig na false teaching sa panong iyon na siyang nahayag na karunungan. Kaya ang sinasabi niya sa iglesia ng Colossus na hindi padaya tulad ng binanggit niya doon sa Colossus 2, talatang 4. Sabi doon, "Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit." Kaya ang tinuturo at pagsasabi niya sa kanila na ipinapaalam mismo niya sa kanila. Sabi doon, "We have not ceased to pray for you." Wow! Ganito ang puso nila Pablo para sa kanila bilang nakakilala sa katotohanan. Dahil alam niya na maaaring madaya ang sinuman sa kanila. Dahil nga sa araw na yon, sa panahong yon, na may mga ganito na umiiral na pandaraya at panglilinlang ng kaaway sa pamamagitan ng maling mga katuruan na nahayag sa panahon nila. Dahil alam niya na ito ay magiging dahilan upang hindi nila kilalanin ang katotohanan. Kaya sila'y patuloy na nanalangin na hindi madala ng karunungang binulag ng katotohanan. Na ang laman ng panalangin nila Pablo, sabi doon, asking that you may be filled with the knowledge of His will. Bakit? Ito'y dahil maaaring mapuno sila ng karunungan ngunit hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya ganito yung prayer nila, in all spiritual wisdom and understanding. Kaya ang prayer ni Pablo, dahil from the day na marinig niya ang ibang turo, itinadalangin niya ang iglesia ng Colossus na ang karunungang taglay nila ay karunungan o kaalaman na mula sa Diyos, na taglay ang espiritu ng katotohanan. Kaya anumang katuruan na taliwas sa salita ng katotohanan ay hindi ito ang karunungang tanggapin nila, kundi ang karunungang mula sa espiritu ng Diyos. Minsan banal na kasulatan, sa tinuturo ng banal na kasulatan na hindi binabaluktot o wala naman dito, na ipinapanalangin ang ibang kapatiran na hindi madaya o malinlang sa ganitong karunungan na hindi mula sa Diyos. Kaya bumabad tayo sa salita ng Diyos at sa aral na ang turo ay magbibigay sa atin ng kaalaman at karunungan mula sa Diyos, na mga aral patungkol kay Kristo ang siyang ipinapakilala natin sa iba at maging buhay din natin. Na siya rin nating ipangaral katulad ng pinangaral ni Jesus, na siya nating ihayag ang katotohanan. Kaya kung ibang turo o aral pinanghahawakan mo ngayon, si Kristo na sinugo ng Ama, ang siyang daan ng kaligtasan ang kilalanin mo bilang Panginoon at tagapagligtas na maghari nawa sa iyong buhay. At kung ikay tunay na mananampalataya ni Kristo, mabuhay tayo ng ating spiritual wisdom and understanding ay puno ng kaalaman na ayon sa kanyang kalooban. Kaya isang mapanghamon sa ating lahat na tayo patuloy na magsuri at ipanalangin natin ang bawat isa. From the day we heard,
sa panahon man ni Pablo, maging ngayon, maging mapagbantay tayo na panalangin natin in all spiritual wisdom and knowledge na ayon sa kalooban ng Diyos ang maghari sa ating mga buhay. Nawa po meron tayong natutunan sa ating pong Bible devotion ngayon pong araw na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na maunawaan namin ang tunay na katotohanan. At nawa, Diyos, huwag naming hayaan na madaya kami o malinlang ang ibang mga katuruan na hindi tinuturo ng iyong salita. O nababaluktot ito dahil sa maling pagkaunawa sa salita mo, Panginoon. At nawa, turuan mo kami na laging manalangin sa isa't isa at ipanalangin in all spiritual wisdom and understanding na siya naming taglayin ng knowledge na ito ay yung kalooban mo, Panginoon, ang aming sinusunod at kinikilala sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagtuturo sa amin. At turuan mo kami, Panginoon, na gawin ito sa tuwina dahil ito ang nais mo na kami bumabad sa iyong mga salita na siyang magbigay sa amin ng liwanag. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang mga bagay, O Diyos, na nais mong ipahayag sa amin, ituro sa amin, at siyang mangyari at magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. At panalangin din namin, Panginoon, yung mga tao, O Diyos, na nalalayo sa iyo. Pakilala mo ang iyong salita. Gumamit ka ng mga tao, O Diyos, upang patuloy na mabahaginan ng iyong mga salita at siya makapangyarihang kumilos sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, at nawa, Panginoon, sa mga taong patuloy na nakikinig ng iyong salita sa channel na ito. Patuloy mo nga, O Diyos, na sila po, O Diyos, ay pagpalain. At anuman yung panalangin nila, Panginoon, ay dinadalangin sa iyo, O Diyos. Pakinggan mo, O Diyos. Ito po ang aming hiling at patuloy na inilalapit sa iyong paanan. At sa tuwina, turuan mo kami na laging bumabad sa iyong mga salita. Dahil ang salita mo'y buhay, makapangyarihan, liwanag, tanglaw, pagkain ng aming mga kaluluwa. Na siya magbibigay kalakasan upang patuloy kami na makapagpatuloy sa buhay at lumago, Panginoon, sa kaalaman at karunungan mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang araw na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang sumabay sa panalangin ito at nawa yung buhay niya, tunay na kilalanin kanya at kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat, Amang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at sa tulong ng Espiritu Santo. Maghari nawa si Kristo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyong pakikinig ng salita ng Panginoon. Patuloy mong subaybayan ang ating channel at patuloy mo ring ibahagi sa iba. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po.